pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat na kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis ng dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Sumasamba,
Deuteronomio 31:6-8. Kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot ni masindak sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay humahayong kasama mo. Hindi ka niya iiwan ni pababayaan. At tinawag ni Moises si Josue at sinabi sa kanya sa paningin ng buong Israel, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang, sapagkat ikaw ay maglalakbay na kasama ng bayang ito patungo sa lupaing ipinangakong ibibigay at ipapamana ng Panginoon sa kanilang mga ninuno. Ang Panginoon ang siyang mangunguna sa iyo. Siya'y sa iyo, hindi ka niya iiwan ni pababayaan. Huwag kang matakot ni manlupaypay. Mahigpit na humawak. Tayo ay humawak sa Panginoong Hesukristo noong siya ay ating sampalatayaan at tanggapin na tagapagligtas at Panginoon. Tayo ay mahigpit na hawak niya at ng kanyang Ama. Kung paanong sinamahan at dinala ng Diyos ang Israel sa lupang pangako, kasama natin ang Diyos. Mahigpit tayong humawak sa Kanya upang hindi makabitiw at mahulog. Kahit tayo ay magkasala ay hindi niya tayo bibitiwan, at kahit ilang beses tayo mahulog ay itatayo niya tayo. Ngunit kailangan nating humawak sa Kanya upang hindi mahulog at makatayo kapag tayo ay Kanyang itinatayo. Awit 51:1-4. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong tapat na pag-ibig. Ayon sa iyong saganang kaawaan ay pawiin mo ang aking mga paglabag. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan. Sapagkat aking nalalaman ang mga pagsuway ko at ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko. Laban sa iyo, sa'yo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay maging ganap sa iyong pagsasalita at walang dungis sa iyong paghatol. Humawak sa pag-ibig at awa ng Diyos. Mabigat ang kasalanang nagawa ni David nang sumiping siya kay Batseba at ipinapatay ang asawa nitong si Urias. Ginamit ng Diyos si Propeta Nathan na pukawin ang pagsisisi ni David, at siya ay humingi ng patawad. Wala siyang maipapangatwirang batayan para siya patawarin, kundi ang pag-ibig at awa ng Diyos. Iniibig tayo ng Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Kung tayo ay magkasala, ang hawakan natin ay ang habag at pag-ibig niya. Unang Juan 1:9-10, 2:1-2. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi nating tayo'y hindi nagkasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. Mga buntikong anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Hesukristo na siyang matuwid. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan, at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Ipahayag ang kasalanan. Si Jesus ang ating tagapagtanggol sa harap ng Ama. Siya ang matuwid na ibinigay ng Ama na kabayaran para sa ating kasalanan at sa kasalanan ng sanlibutan. Sa Kanya tayo humawa kung tayo ay magkasala.
ipahayag natin ang ating kasalanan sa Ama at tayo ay patatawarin niya. Ang Diyos ay tapat at banal. Patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin niya tayo sa lahat ng kalikuan. Sa pamumuhay sa liwanag ng Diyos, nililinis tayo ng dugo ni Jesus sa lahat ng ating kasalanan. Lucas 24:44 hanggang 48. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, noong ako'y kasama pa ninyo, na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganyan ang nasusulat, na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw, at ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito." Humawak sa pangalan ni Jesus. Ang Panginoong Jesus ay nagdusa, namatay at muling nabuhay. Dahil dito ay ipinangaral na tayo ay magsisi at tumanggap ng kapatawaran ng ating mga kasalanan sa pamamagitan niya. Si Jesus ang Panginoon na nagliligtas. Ang Ebanghelyo ay isinulat upang tayo ay sumampalataya na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon tayo ng buhay sa kanyang pangalan. Humawak na mabuti. Mahigpit na humawak sa Panginoong Jesus. Kung magkasala, huwag isipin na hindi tunay ang ginawa mong pagsuko sa Kanya. Hindi tayo agad naging perpekto noong unang sumuko tayo sa Kanya. Kung nagkasala, ito ay dahil hindi pa tayo lubos na nakahawak at nakayakap sa Kanya. Patuloy na humawak at sabihin sa Kanya, "Panginoon, alam mo na ibinigay ko na ang sarili ko sa iyo. Ako ay iyo. Patawarin mo ako. Huwag mo akong bitiwan o pabayaang makabitiw sa iyo. Amen." Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama.
Salamat, Ama. Salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.